At eto na nga mga tol, pumunta nga pala kami dito sa Bitbit River sa Sagaray, Bulacan. Kasama ko nga pala dito yung aking ama at ang aking kapatid. Medyo malapit nga lang pala to, hindi katulad ng mga pinupuntahan namin nung mga nakaraang linggo. Nag-try naman kami dito sa North dahil puro South na lang kasi yung pinupuntahan namin. Kaya naman kung interesado ka rin na puntahan nito, samahan nyo ako at panoorin nitong journey namin papunta rito. At para nakita nyo na rin kung gaano ba kaganda ang mga view rito. Dahil dito matatanggal talaga ang stress mo dahil ay guaranteed napakaganda talaga. So alas 4 pa lang ng umaga ay gumayak na talaga kami ni Papa. And as usual, sinama na naman namin yung pangalawa kong kapatid. Gantong oras talaga kami umaalis or gumagayak dahil gusto namin may mapuntahan pa if ever na meron pa kaming maisipan. Syempre bago kami umalis, nag-connect muna kami ng aming mga intercom para madali sa amin makapag-usap kahit nasa biyahe. Gamit ko nga pala dito yung Freedcon ng KY Pro at yung kay Papa naman yung Freedcon na T-Max. At wala pa nga mga ilang minuto umalis na rin kami kaagad para maiwasan namin yung mga traffic. Naging hobby na namin na tuwing linggo umaalis kami ni Papa. Nagkakasakit daw kasi siya pag di siya nakakagala. Kaya naman kahit medyo busy tayo pinagbibigyan natin noon siya. Noon kasi ang kasama talaga niya si Mama. Dala sila umalis tuwing may day off si Papa. Kaya ang kaso ngayon wala na rin kasi si Mama. 2 years na rin pala siyang wala. Hindi ako mahilig noon dito dahil nga isang rider ako, delivery rider o MC taxi rider. Parang nauumay na ako bumiyahe sa mga malalayo. Pero habang tumatagal parang gusto ko na lang bumiyahe ng malayo kaysa bumiyahe sa joyride. Kidding aside mga tol, dito kumain muna kami ng lugaw para naman mainit-init ang aming tiyan. So mabilis lang yon at umalis na rin kami kaagad. Wala pang ilang minuto, nandito na kami sa may sipay. Binaybay lang namin tong sipay. Bago sa amin to ni Papa. Umasa lang kami sa Google Maps. Dahil first time namin papuntang North. At dito nga, tamang chill ride lang kami ni Father. Tamang kwentuhan at tamang kulitan. Dito pinapakaway ko sila sa camera. At yan, umalis na nga kami kasi nag-go na. So fast forward, nandito na nga pala kami sa may Commonwealth. Dito kami, pinadaan ni Google Maps. Ang sarap din talaga bumiyahe ng ganitong oras. Dahil ganitong oras, nakaka-relax talaga. Fast forward na nga pala tayo mga tol. Ngayon, nandito na tayo sa may SM Purview. Banda rito, medyo matatraffic na tayo. Bago tayo makarating dito kasi smooth lang talaga yung naging biyahe. Pero kahit traffic, okay lang dahil ang ganda ng panahon ngayon. Talaga namang sumasang-ayon sa amin. Madalas kasi kapag umalis kami, laging umuulan. Pero this time, pinagbigyan tayo at wala talagang ulan. Dito, hindi ko alam kung part ba to ng North Caloocan or Bulacan na o part pa rin to ng Novaliches. Grabe talaga yung daan dito. Medyo malubak talaga at sobrang traffic. Hindi naman ganun sobra, pero partida kasi linggo pa ito. Paano pa kaya kung weekdays? Then fast forward, nalagpasan na namin yung sobrang habang inaayos na lugar. Dito, medyo maganda na yung traffic. Pati na rin yung kalsada dahil may mga konting view na ako nakikita. Patuloy lang kami ni Papa hanggang sa makarating na kami dito sa lugar na ito. Sobrang ganda ng view na dito dahil kitang-kita mo kung gaano kaganda ang kalikasan. Grabe yung sunrise dito. Sobrang ganda. Pagkaraan ng mga ilang minuto, nakaramdam na kami ng gutom. Kaya naman dito nagkape muna kami para meron kami konting lakas dahil 6 na kilometro pa ang aming babaybayin para makarating sa aming paroroonan. At meron nga pala kami ditong nakitang lugar na sobrang ganda na pwede nyong pagtambayan, pagpicture-picturean. At ayan dito, bumili muna ako ng kape at ng biskwit. At pagkatapos naming maubos, umalis na rin kami kaagad. Dito, ang ganda na ng kalsada. Talagang probinsya vibes na rito mga tol. Ang tanging kalaban nyo na lang dito, yung mga asong biglang tumatawid. Pero so far, wala naman kaming nasagasaan. Sayang nga Charot. At dito, konti na lang makakarating na kami sa aming gustong puntahan. Pero tinay ko muna tong video na to dahil minsan lang to bibihira na tayo makakita ng ganito. Lalong-lalo na kung taga Manila ka. At yung amoy ng lugar na to, amoy bundok talaga at probinsya. At dito na nga, parang nakarating na kami sa parang virgin forest. Sobrang relaxing ng lugar na ito. Kung mapapansin nyo, punong-puno ng puno rito na sobrang lalaki talaga. Ito talaga yung pinakamagandang puntahan. Lalo na kung stress ka, ay talagang tanggal yung pagod mo kung dito ka makakapunta. Sobrang ganda ng nature na to. Dito nagpatuloy lang kami sa aming biyahe at ilang minuto lang nakarating na rin kami.
sobrang solid ng lugar na to. Sobrang nakaka-relax. Para ka talagang nasa gitna ng kagubatan. Yung tipong yung simoy ng hangin at mga magagandang tanawin. Nandito talaga sa lugar na ito. Masasabi kong worth it din kung sakaling mapupunta kayo rito. Dahil malapit nga lang rin ito. Halos bungad nga lang ito. Madali naman talaga puntahan. Kaso kung pupunta kayo, huwag kayo tatalon ha. Biro lang mga tol. So nung nakarating kami rito sa may bridge, nagpicture-picture lang muna kami bago kami bumaba. And after namin magpicture-picture, eto na yung favorite part ko. Dahil dito masusubok yung aming mga motor. Dahil pambundok yung mga motor na gamit namin. Dito matitesting namin talaga kung pang adventure bike talaga to. So far, medyo totoo nga dahil hindi naman masyado nahirapan pagbaba. Maliban na lang sa mga malalaking bato talaga dahil yung gulong ko ay hindi na siya pang dual sport. Medyo alanganin talaga yung aking motor. Pero tinanong ko rito yung tatay ko kung kamusta. Sabi niya sisiw nga lang daw. Medyo pamilyar nga pala yung lugar na ito. Hindi ko alam kung ito ba yung pinagshootingan nila Cardo Dalisay o Tanggol. Parang iisa lang yun. At eto pa nga yung isang magandang part na itong video na to. Yung tatawid kami sa mga rumaragasang tubig. Muntik pa nga ako madulas dito dahil may lumot sa bandang dulo. Nagkaroon ako ng mini heart attack doon dahil nagulat ako sa pagdulas ng likod ko. Sablay kasi yung gulong na gamit ko. Kidding aside mga tol, nagpark na kami dito at kumuha kami ng tent. Nakakapagtaka, akala namin may bayad yung tent. Or sadyang hindi lang kami nakapagbayad. Ang sabi kasi doon sa naningil sa amin pagpasok, may lalapit na lang daw sa amin. Pero halos maubos na yung tent, wala pa rin naniningil. Kaya pinagpalagay na lang namin na baka wala naman talaga siyang bayad. Ewan ko na lang kung pupunta kayo rito, pagbayarin kayo. Baka nataon lang nung time na to. At ayan nga, di ko alam kung bakit ang puti-puti ko rito. After nga ng gala na to, ang itim na itong jacket ko. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko nung time na to. Adventure nga yung pupuntahan namin ewan ko bakit naggantong suot ako. By the way, ayan, nandito na kami at kumukuha na kami ng tent or cottage para mapaglagyan ng mga gamit namin. In fairness, kamukha ko si Seth Gabino rito. Tamang sightseeing lang kami rito dahil meron kami nakita na talaga namang ikakabusog ng mga mata namin ni Papa. Alam nyo na siguro yun kung ano yung tinutukoy ko. Charot lang mga tol. So ayan guys, nandito na kami ngayon sa aming destination. Saan pa to pa? Bitbit? Bitbit Norsagay. Tama ba? Bitbit Bridge, Norsagaray. Norsagaray River. So ayan guys, kita niyan. Yes, napakaganda. Parang feeling ko dito yung nag-taping sila Tanggol. Tanggol ba yun o yung FPJ pa yun? Ayan, dyan yan. Yeah. Wala pang slip. Dito, nilipad lang namin yung mga motor namin dahil sobrang init. At muntik na naman nga ako matumba. Dito, feel na feel ko talaga magsalamin. Tutuwa kasi ako, kamukha ko si Seth Gabino. At ayan, dahil wala akong tulog nung araw na ito, galing pa ako sa birthday yan nung kinagabihan. Ang ibang ginawa kundi matulog nung mga araw na ito. Sila pa lang talaga yung nag-enjoy. Nag-enjoy rin naman ako dahil nakakita na naman ako ng magagandang tanawin. At yan, nagtatampisaw na yung tatay ko at yung kapatid ko. Bale, ang ginawa ko lang dito, kumain, matulog at mag-swimming ng konti. Tapos babalik ulit ako sa cottage para matulog. Pero itong dalawang to, sobrang tibay. Nagbabad talaga sila mula alas 9 hanggang alas 2. Habang ako natutulog, kumakain. Puro ganun lang dahil iniiwasan kong mabilad sa araw. Sayang kasi yung code. So ayan mga tol, if ever na gusto nyo rin pumunta rito, i-search nyo lang sa Google Map yung Bitbit River, Norsaragay. At makakarating na rin kayo sa lugar na ito. Mura lang yung entrance dito, 30 pesos kapag nakamotor ka. Then 10 piso per head. Ewan ko kung if ever na magkaangkas kayo is pasok na yung 30 pesos sa dalawa. Punta na lang kayo rito para malaman natin. So ayan mga tol, dito na lang. Maraming salamat kung hanggang dito napapanood mo pa. Ay guaranteed talaga na kapag pumunta kayo rito, napakaganda ng lugar na to. So kung nakapunta ka na rin dito, paki-comment naman yung experience para nyo. Sa mga hindi pa nakakapunta, meron silang idea kung pupunta ba talaga sila. So ayun lang mga tol, maraming salamat sa pagsama. Ingat lang tayo palagi. One down for ups. Papa's out.